pagbabago sa Peace Covenant at Pledge of Commitment at nangakong susuporta para sa maayos at mapayapang halalan. Bukod sa COMELEC, dumalo rin ang mga sinatawan mula sa AFP at PNP, kasama ang ilang civil society organization at Ministry of Public Order and Safety. Hinikayat naman ng militar ang iba pang mga kandidato at mamamayan sa lugar na makikita at aktibong makipag-ugnayan sa COMELEC, mga pulis at militar para masiguro ang maayos na election period sa rehiyon. Kaserbisyo mo sa Special Geographic Area, Lirio Mompan para sa Teleradyo Servisyo at Radyo sa Istreta. Headline, ganun! Ito pong palilinaw, tatagal po ang pangampanya ng mga senador at party list group hanggang May 10 at hindi po yan sa May 16. Headline, ganun! Sa ibang balita, patuloy na tumataas ang presyo ng sibuyas sa ilang pamilihan sa Metro Manila. Sa Kamuning Public Market, 50 pesos ang itinaas ng kulang sibuyas ngayong araw ay binibenta na ng 170 pesos kada kilo. Stable naman ang presyo ng puting sibuyas na nasa 120 pesos per kilo. Noong Webes, inaprobahan ng Department of Agriculture ang pag-angkat ng puti at kulang sibuyas para maiwasan ang posibleng kakulangan sa supply. Ipinamahagi na sa mga senador ng kopya ng articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ang kabalita sa Servisyo sa Senado, si Robert Barong Robert. Hindi nyo lang matatanggal si Sara. Once na hindi nyo natanggal yan, lahat kayo sa susunod na eleksyon. Lahat kayo titirahin yan. Sampal nila yung patanggal yan, no? Pag naging presidente yan, handa-handa na kayo. Paano na nga eh, makalat na nga, 10 na nga yung pabot kayo sa amin. Kasi nasa-senate eh, diba? Ikaw na? 10. Kalyado niya. Kasi kahit ako, bawa ako politika, hindi ko kakantiin yan. Next election, sure full ako dyan pag sumama ako dyan. Diba? Utak lang yun eh. Gusto ko pa manalo next election. Kahit naman ma-impeach yan, walang magalit ng taong bayan. Kahit na... Yung mga hindi umano sa kanya, ako nagalit. Diba? Sabi yan, ma-impeach yan. Yung nakabumoto, Oo. So, akala nila hindi na pwede tumakbo. Eh, may kapatid pa eh. Bigla magbago yun eh. Mas mainit pa yung issue, di ba? Baka nga mas pumabot pa eh. Kasi si Basti eh. Diba? Pulong. Pulong yan. Si Pulong. Pulong ang despite na Davao. Mayor kasi si Basti. Ano pa yan? Tatlong time. Alin sa kanila, diba? Oo. Nagsikiring sila ng kanila at nagsalita ang ilang mga lider at sinahagi nila na mananatili sila sa nagsuporta sa Presidente. Bukod sa mga taga-Davao City, tumawag din sa rally ang ilang mga taga-suporta sa mga narating ng probinsya. Iyahan niya ito ang muling pag-isipon para sa rally para sa Presidente. Sa Servisyo mo sa Davao, Arnel Tongpo para sa Teleradyo Servisyo at Radyo sa Istreta. Maraming salamat, Arnel Tongpo! Nangyayari ng grupong dapat pagtuunan ng pansin sa paglalatag ng mga ebidensya para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa panay ng pagkamang Pilipina sa Giling ni Akbayan Party List Representative Percival Sintaya na isang tabilang ito ng tampakan at pagtuunan ng pansin ng mga ebidensya sa pag-ibigay sa Vice-Presidente. Umasa na rin ang ebidensya sa Pangulong Marcos na huwag harangin ang pagpapanagon kay Vice Sara. Ronald de la Rosa Quintana na isang stroke survivor kasunod ng bantang sinusuntukin sa mukha ang kongresista para ang kanyang mukha. Tinanggap Quintana ang story de la Rosa. Masyado kasing paipan niya si ano eh, yung tabingin mo ka, no? Wala kasi siguro bayad niya, no? Magtapakan na tayo ng magtapakan. Tapakan ng ating ebidensya dito sa pang-abuso ni Vice President Sara Duterte sa kanyang posisyon. Pero at bilang presidente, kinakailangan iyakin natin na we hold public officials accountable. We appeal to the President with a stand in the way of accountability. Headline, ganun!
Formal na sinampahan ng kasong kriminal sa ombudsman sina House Speaker Martin Romualdez at ang tumpang kongresista dahil sa mali maanumalyang 2025 General Appropriations Act. Nagbabalita pa din sa video sa Quezon City si Pamela Vasquez ang May sarasyon. Double del Monte First Representative Pantaleon Alvarez, Attorney Billy Bondok, Danilo Garcia at Diego Magpantay ng Citizens Part 1. So may ito's over 241 million peso na investment sa 2025 General Appropriations Act at alam itong pagpapagsika sa mga pampublikong dokumento dito sa National Budget. Mabase na lang talaga sa mga House Appropriations Chair Charles Ho, Acting Legislative at House Majority Leader Manny Felipe. Kabilang sa mga sinampang Kasi ang paglabag sa Anti-Graft and Corrupt wala namang may hawak yan eh. at May sariling million sa Supreme Court sa eh. ilalim ng revised Diba? Kaya nga impeachable din yung ano dyan, Chief Justice. Parang kay Justice Broder. Alvarez na may kinalaman ng pagkakaisip ng Kamara si Vice President Sara Duterte Espiritu. Ayon naman dito pa, ay matagal na pinag-isipan o pinag-isipan ito nga o pinag-aralan bago ito ihain. At dahil ngayon ay hinihintay pa natin ang sagot ni House Speaker Martin Romualdez dito sa reklamo. Una nang binasikot ng ilang kongresista ang isinampang reklamo na tinawag nilang layong iniisang atensyon ng publiko sa mga tunay na isyu tulad ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Sa serbisyo mo sa Quezon City, Pamela Vasquez para sa Teleradio Servicio at Radyo sa Istreta. Maraming salamat, Pamela Vasquez. Iniimbestigahan na ang 3 tauhan ng PNP Highway Patrol Group na sangkot sa iligal na pagdaan sa EDSA busway sa Ortigas. Ang babalita tayo sa servisyo mula sa Campo Grame, si Marlene Padierno. Parang nag-anuhan, hindi sila nagbigayan, no? Nakita naman na mga polis sa highway patrol group yun, hindi nila pinadaan. Bawal kasi sa kamay camera. Pinadaan nila yan silang masisita. Pero kung walang camera, mapapadaan naman yung mga yan. May camera lang. Eh, lagi may camera sa paso eh. Diba? May nagbibideo na vlogger. Kabila na isang tauhan ng HPG na nagsabing hiniling umuno ni PNP Chief Martil na itigil ang saig ang kanilang EDSA busway operation tuwing rush hour. Nakatagdaring makatagulong ng HPG sa DOTR para humingi ng paglilinaw sa naturang mga insidente. Direkta man ng HPG na tututukan ng issues at pananagutin ang mga dapat managot sa insidente kasabay ng pag-ibigin na hindi nila ito palulit-lutin. Kaserbisyo mo sa Campo Grame, Marlene Padierno para sa Radyo Servicio at Tranta. Maraming salamat, Marlene Padierno. Inunitan ng grupong Piston ay ika-27 anibersaryo ng All the Regulation Law sa pamagitan ng Kilos Protesta. Nagbabalita tayo sa servisyo, hindi ko magsik dito. Kahit muling nangalampas ang grupong Piston sa harap ng gasolinahan sa Commonwealth Avenue, Quezon City para gulitahin ang pagsasabatas ng All the Regulation Law. Sinabi ng kanilang tagapangulong si Modis Loranda na ito ang patuloy na nagpapahirap sa hanay ng mga super at operator ng jeepney. Kaya bigong kontrolin ng pamahalaan ang presyo ng produktong petrolyo. Hindi alin niya katanggap-tanggap, nakakalampot lang na rollback ang binibigay sa kanila dahil nananatili pating mataas sa presyo ng diesel. Nais ng grupong imbis na taasan ng pasahe ay ipasuro ng tuluyan ang All the Regulation Law. Narito ang kanya-payat. Ito ay karapatan ng mga driver at mga operator sa pinandagdag kita, pero dapat ay pag-aralan yung magiging epekto dahil ayun din naman natin na dahil doon sa kapabayaan mismo ni Bongbong Marcos doon sa paggalaw at pagtaas ng presyo ng petrolyo ay ang magsasuffer ay yung mamamayan. Yan ang Kaya pahayag paging ni presidente Modis yan, Loranda, tagapangulo ng sa'yo nakasalalay lahat. Samantala, pagkabilang ang mabigat rollback sa presyo ng mga produktong mabigat ang petrolyo bukas. Basta-basta mo naman bababa yung presyo, dami tatamaan, ekonomiya yun. Yung ano na yan, halimbawa itong 200 na sa itataas. Pagka yan pumasa, malaking ginawa sa mga empleyado. Pero marami ding epekto yan. Maraming salamat, Nico Vasquez. Tulad sa atin, maliit na company, ang tao is mga sa 35 lang, kung 40. Isang grade 9
student na naaresto sa bypass Pwedeng operation. magbawas sila.